Umuulan ng malakas noong gabing yon. Tila nakikisabay ang langit sa bigat na nararamdaman ni Dante. Habang nakasilip siya mula sa siwang ng pinto sa kusina. Sa sala, nagniningning ang mga ilaw. Dinig na dinig niya ang tawanan, ang kalansing ng mga baso, at ang pagmamalaki ng kanyang ama. Graduation party yon ni Rico, ang panganay. Magna cum laude sa kursong engineering. Sa susunod na taon naman, si Marisa ang gagraduate sa accountancy. Si Dante, siya ang tagapaghugas ng pinggan sa likod. Pare, ang galing talaga ng mga anak mo. Bati ng kumpare ng kanyang tatay Kanor. Siguradong yayaman lalo ang pamilya Dizon yan. Tumawa ng malakas si Kanor. Ang boses ay dumadagundong. Siyempre naman pare, mana sa akin ang utak ng mga yan. Walang bobo sa pamilyang to. Lahat matatalino. Napahigpit ang hawak ni Dante sa basahan. Lahat? Pumasok sa kusina si Nanay Lorna niya. May bitbit na mga platong marurumi. Hindi man lang nito tiningnan si Dante sa mata. Dante, bilisan mo dyan. Naubusan ng yelo sa labas. Tumakbo ka sa tindahan, bumili ka. Utos nito nang walang emosyon. Nay, mahinang tawag ni Dante, nanginginig ang kanyang boses. Nay, basa po ako ng pawis sa tubig. Pwede po bang mag-base muna ako? Tsaka, gusto ko lang sanang batiin si Kuya Rico. Natigilan si Lorna. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang muka ay puno ng pagkadismaya. Babatiin? Singhal ng ina. Dante, huwag ka na ngang humarap sa mga bisita. Nakakahiyayang itsura mo. Gusgusin ka na nga, amoy kusina ka pa. Baka isipin nila ginugutom ka namin. Kunin mo na ang yelo at dumaan ka sa likod bahay. Pero nay, anak niyo rin naman po ako. Halos pabulong na sagot ni Dante. Bakit parang katulong lang po ako dito? Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Rico, suot ang kanyang toga na nakasabit sa balikat. Hawak ang isang baso ng bira. Oh, anong drama to? Tanong ni Rico. May halong pang-aasar ang ngiti. Ma, bakit ang tagal ng yelo? Kanina pang naghihintay sila ninong. Eto kasing kapatid mo, nag-iinarte. Gusto raw humarap sa bisita. Sumbong ni Lorna. Lumapit si Rico kay Dante. Tinapik-tapik ang pisngi nito. Hindi marahan, may diin. Dante, Dante, Dante. Iling ni Rico. Huwag ka na kasing umepal. Celebration ito ng mga taong may utak. Diba, napag-usapan na natin to? Ikaw ang bahala sa trabahong kamay. Kami sa trabahong utak. Kasi dyan ka lang magaling sa pagbabanat ng buto dahil mahina ang ulo mo. Hindi ako bobo kuya, sagot ni Dante. Nakayuko pero matigas ang boses. Mabagal lang ako magbasa pero naintindihan ko naman. Walang utak! Sigaw ni Tatay Kanora na biglang pumasok. Rinig pala nito ang usapan. Namutla si Dante. Ang presensya ng ama ay parang kidlat na nagbabadya ng sunog. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Duro ni Kanor sa mukha ni Dante. Sinubukan ka namin pag-aralin ng elementary, di ba? Anong nangyari? Puro kabagsak. Sayang lang ang pera. Kaysa ibang tuition sa'yo na itatapon lang sa basurahan. Binigay na lang namin kay Rico at Marisa. At tingnan mo ngayon, sila ang pag-asa ng pamilyang to. Tay, gusto ko lang naman ng pagkakataon. Lumuha na si Dante. Kahit vocational lang, kahit po TESDA, gusto ko pong matuto. Matuto? Tumawa ng mapakala si Kanor. Inablot niya ang isang basong hugasan at ibinalibag sa lababo. Nabasag ito at lumikha ng matinis na tunog. Kapag walang kwentang utak, wala yang laman habang buhay. Kanang mangarap na kasing taas ka ng mga kapatid mo. Ang role mo sa buhay, Dante, ay magsilbi sa kanila balang araw. Ikaw ang magiging driver nila, hardinero o alalay. Tanggapin mo na yon dahil yan lang ang kaya ng utak mong singliit ng munggo. Katahimikan.
Tanging ang patak ng ulan at ang hikbi ni Dante ang naririnig. Lumayas ka sa paningin ko, utos ni Canor. Bumili ka ng yelo. Pag wala ka pa dito sa loob ng 5 minuto, sa labas ka matutulog kasama ng aso. Tumalikod si Dante. Pinunasan ng luha gamit ang basang manggas. Kinuha ang pera sa mesa at lumabas sa ulan. Pero hindi siya pumunta sa tindahan. Naglakad siya palayo sa bahay na puno ng ilaw pero napakadilim ng pagtingin sa kanya. Palayo sa pamilyang pinalaki siya parang isang hayop na palamunin. Balang araw, bulong ni Dante sa hangin habang basang-basa sa ulan. Balang araw, kakainin niyo ang mga sinabi niyo. Lumipas ang 5 taon, sa isang maalikabok na construction site sa Maynila, isang lalaki ang nagbubuhat ng 3 sako ng semento na tila bulak lang ang bigat. Malaki ang katawan, sunog ang balat, at puno ng kalyo ang mga kamay. Dante, pahinga muna, sigaw ni Mang Ben, ang foreman ng proyekto. Ibinaba ni Dante ang sako at uminom ng tubig mula sa galon. Tahimik siya, laging nakikinig, laging nagmamasid. Bilib talaga ako sa iyo, bata, sabi ni Mang Ben habang nagsisindi ng yosi. Nung napulot kita sa bangketa, akala ko magnanakaw ka. Pero masipag ka pa sa kalabaw. Tapansin ko yung mga sukat na ginagawa mo sa pader, mas pulido pa kaysa sa gawa ng arkitek natin. Ngumiti lang si Dante ng tipid. Diskarte lang po, Boss Ben. Kapag tinititigan ko kasi yung plano, nabubuo siya sa isip ko eh. Hindi yan diskarte. Talento yan. Seryosong sabi ni Mang Ben. Isa siyang matandang kontraktor na walang anak. Nakita niya ang potensyal kay Dante noong nakita niya ito na natutulog sa ilalim ng tulay. Nanginginig sa gutom, pero inayos ang sirang kariton ng isang matanda nang walang bayad. Dante, tawag ulit ni Mang Ben. May ipapagawa ko sa'yo. Yung abandonadong warehouse ko sa Cavite. Gusto ko sanang ayusin. Gawing furniture shop. Ikaw ang gagawin kong head carpenter. Kaya mo ba? Nanlaki ang mata ni Dante. Ako po? Boss, hindi ako nakatapos Grade 4 lang ang inabot ko. Baka naman malugi kayo niyan. Wala sa diploma yan. Tinapik ni Mang Ben ang balikat niya. Nasa gawa, nakikita kong kung paano ka humawak ng kahoy. Nakausap mo ang materyales. Bibigyan kita ng puhunan. Ikaw ang bahala sa disenyo at tao. Hati tayo sa kita. 60-40. 40 ang sayo. Ito na ang pagkakataon. Salamat po, Boss Ben. Di ko po kayo bibiguin. Bibigay ko po ang lahat na kaya ko. At ibinigay na nga ni Dante ang lahat. Sa loob ng sumunod na 5 taon, hindi siya natulog ng mahimbing. Nag-aral siya, hindi sa eskwelahan, kundi sa karanasan. Nanood siya ng mga video sa YouTube kung paano magpatakbo ng negosyo. Natuto siyang mag-Ingles sa pakikipag-usap sa mga kliyente. Ang DM Woodworks na dating maliit na talyer ay naging Dante's Masterpiece Creation. Ang mga furniture na gawa niya ay dinadayo ng mga artista at politiko dahil sa kakaibang tibay at ganda. Ang lalaking tinawag na Bobo ay may kakaibang spatial intelligence, isang uri ng talino na hindi nasusukat ng exam sa eskwelahan. Siya na ngayon si Sir Dante, may-ari ng pinakamalaking furniture at interior construction firm sa Cavite. Samantala sa probinsya, unti-unting gumuho ang pader ng pagmamalaki ng pamilya Dizon. Wala na bang ibang paraan, Marisa? Umiiyak na tanong ni Nanay Lorna. Nakaupo sila sa sala na ngayon ay wala ng mga mamahaling gamit. Naibenta ng TV, ang sofa at ang mga alahas. Wala na, Nay, sagot ni Marisa na mukhang matanda na sa kanyang edad. Tinanggal ako sa bangko dahil sa embezzlement case na idinawit sa akin ng boss ko. Kahit hindi totoo, wala akong panglaban sa korte. Blacklisted na ako sa lahat ng kumpanya. At si Rico?
Tanong ni Tatay Kanor na ngayon ay nakaratay sa isang lumang papag. Putol na ang isang paa niya dahil sa diabetes. Malabo na ang mata at halos hindi na makabangon. Lasing na naman si Kuya Rico, tay. Sumbat ni Marisa. Mula nung natanggal siya sa abroad dahil sa pakikipag-away, wala na siyang ginawa kundi uminom at pagsugal. Yung huling ipon nyo, ipinangtupada niya kahapon. Talo lahat. Napapikit si Kanor. Tumulo ang luha sa kanyang kulubot na pisngi. Ang mga anak kong matatalino, bakit nagkaganito? Tay, kailangan natin ng pera para sa dialysis nyo, sabi ni Marisa. May narinig ako. May isang mayamang businessman sa Maynila na naghahanap ng mga tauhan para sa resort na ipinapagawa niya dito sa malapit. Baka pwede ako mag-apply kahit janitress. Janitress? Accountant ka? Sigaw ni Kanor, pero ubo lang ang lumabas sa kanya. Wala na po tayong choice, tay. Wala na po tayong makakain. Isang mainit na tanghali nang dumating ang Pamilya Dizon sa opisina ng DM Creations. Bit-bit ni Marisa ang mga papeles niya. Naka-wheelchair si Tatay Kanor. Tulak-tulak ni Nanay Lorna. Kasama nila si Rico na mukhang haggard. Nanginginig ang kamay dahil sa hangover. Desperado sila. Nabalitaan nilang ang may-ari ng kumpanya ay mapagbigay sa mga mahihirap. Pumasok sila sa magarang lobby. Air-conditioned, marmol ang sahig. Amoy mamahaling pabango ang paligid. Good morning po. Bati ng receptionist na huubod ng ganda. Kayo po ba ang applicants for maintenance staff? Oo, miss. Nauutal na sagot ni Rico. Tsaka, baka pwede ring makausap ang boss nyo. Hihingi sana kami ng tulong pinansyal. Medical assistance para sa tatay namin. Sige po, pero nasa meeting pa si Sir Dante. Sir Dante? Biglang tanong ni Nanay Lorna. Napahinto siya. Kapangalan ng anak namin. Maraming Dante sa mundo, Nay. Bulong ni Marisa. Huwag ka nang umasa. Wala na siguro yun o nakulong na. Maupo po muna kayo, sabi ng receptionist. Ilang sandali pa bumukas ang malaking double doors ng conference room. Lumabas ang grupo ng mga foreigners at businessmen na nakipagkamay sa isang lalaking nasa gitna. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na suit, planchado ang buhok, may mamahaling relo at matikas sa tindig. Nakausap nito ang mga kliyente sa dire-diretsong Ingles. Yes, Mr. Smith. The production will be finished by next month. My team will handle the logistics. Napanganga si Rico. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Napahawak sa dibdib si Nanay Lorna. Si Tatay Kanor, na halos natutulog na sa wheelchair, ay biglang napadilat. Ang boses na yon, ang tindig na yon. Lumingon ang lalaki sa gawin ng reception area matapos umalis ang mga kausap. Nagtama ang mga paningin nila. Katahimikan, parang huminto ang mundo. Dahan-dahang naglakad si Dante palapit sa kanila. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa marmol ay parang bawat pintig ng kaba sa dibdib ng Pamilya Dizon. Dante? Nanginginig na tawag ni Nanay Lorna. Tumigil si Dante, 2 metro ang layo sa kanila. Tiningnan niya sila mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang butas na tsinelas ni Rico, ang kupas na damit ni Marisa, at ang putol na paa ni Kanor. Ang lungkot sa mata ng kanyang ina. Walang ngiti sa mukha ni Dante, blanco. Anong kailangan nyo? Tanong niya. Boses ay malamig, parang yelo, pero may halong otoridad. Anak! Humahagulgol si Nanay Lorna. Akmang yayakap siya pero itinaas ni Dante ang kanyang kamay para pigilan ito. Huwag, Mrs. Dizon. Madudumihan ang suot ko. Sabi ni Dante. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa mukha ni Lorna. Dante, kapatid ko. Sabi ni Rico. Sinusubukang ngumiti kahit nanginginig. Ikaw na ba yan? Grabe, ang yaman mo na. Kapatid ko, ang tagal ka naming hinahanap.
Hinahanap? Tumawa ng mapakla si Dante. Hinahanap o kinalimutan? Noong gabing pinalayas niyo ako, umulan. Nagkasakit ako ng pulmonya sa ilalim ng tulay. Hinanap niyo ba ako noon? Noong namumulot ako ng kaning baboy para mabuhay, hinanap niyo ba ako? Yumuko si Rico, hindi makasagot. Dante, garalgal na boses ni Mang Kanor. Patawarin mo kami anak, hindi namin alam. Hindi niyo alam na may utak pala ako? Putol ni Dante. Lumapit siya sa ama. Yumuko para magkapantay ang mukha nila. Tay, tandang-tanda ko pang sinabi mo na ang utak ko ay singliit ng munggo, na wala ako mararating, na magsisilbi ako sa mga kapatid ko. Tingnan nyo ngayon tay, sino ang nagsisilbi? Sino ang nakatayo? Sino ang may silbi? Bawat tanong ay parang punyala. Tumatarak sa puso ni Mang Kanor. Nanlalambot siya. Ang dating matapang na ama ay naging isang kaawa-awang matanda na puno ng pagsisisi. Dante, parang awa mo na. Lumuhod si Marisa, umiiyak. Kailangan namin ng tulong. Baka mawala ang tatay mo kung hindi siya madialysis. Wala na kaming makain. Kahit alilain mo na kami, Dante, kahit anong trabaho. Patawarin mo na kami. Tiningnan ni Dante ang kapatid na babae. Ang dating matapobrang si Marisa, ayon ay nakaluhod sa paanan ng bobo niyang kapatid. Huminga ng malalim si Dante. Ang galit sa puso niya ay naroon pa rin, nag-aalab. Gusto niyang isumbat ang lahat. Gusto niyang ipagtabuyan sila, katulad ng ginawa nila sa kanya. Pero naalala niya si Mang Ben. Naalala niya ang sinabi nito bago ito pumanaw. Dante, ang tunay na tagumpay ay hindi ang kayamanan. Tunay na tagumpay ay kung paano mo gamitin ang lakas mo para sa mga taong walang lakas, kahit pa sila ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Tumalikod si Dante. Naglakad siya pabalik sa kanyang sekretarya. Sir, ipapa-security ko na po ba? Tanong ng sekretarya. Akala ng pamilya Dizon katapusan na. Nanginginig sila sa takot at hiya. Humarap ulit si Dante. Marisa, tawag niya. Oo, Kuya Dante. May bakanteng posisyon sa accounting department, clerk, minimum wage. Simula ka sa baba. Kung magaling ka talaga, aangat ka. Tatanggapin mo ba o hindi? Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Tatanggapin ko. Dante, salamat. Rico, baling niya sa kapatid na lalaki. Kailangan ng mga tao sa warehouse. Magbubuhat ka ng kahoy, maglilinis ng mga lagari. Madumi, mabigat, walang aircon. Kakayanin mo ba ang trabahong pangbobo gaya ng sinabi mo sa akin dati? Napalunok si Rico. Tumulo ang luha niya sa hiya. Oo Dante, gagawin ko. Gagawin ko ang lahat. At kayo, Nay, Tay? Lumambot ng kaunti ang ekspresyon ni Dante, pero nandoon pa rin ang distansya. Papasok ko si tatay sa ospital. Sasagutin ko ang pagpapagamot. Umagulgol na malakas si Nanay Lorna. Salamat anak, salamat, napakabuti mo. Huwag kayong magpasalamat. Seryosong sabi ni Dante. Hindi ko ito ginagawa para sa inyo. Ginagawa ko ito dahil ayaw kong maging katulad niyo ako. Ayaw kong maging taong tumatalikod sa pamilya, kahit gaano pa kasamang ugali nila. Lumapit siya ng kaunti. Pero tandaan niyo to, ang Dante na kilala niyo, ang batang tinawag niyong mangmang at tanga, wala na siya. Ang kaharap niyo ngayon ay si Mr. Dante Dizon. Ako ang boss dito. Sa oras na magpakita kayo ng katamaran o kayabangan sa kumpanya ko, palalayasin ko kayo ng walang dalawang salita. Maliwanag? Maliwanag anak, maliwanag, sabi ni Kanor habang tumutulo ang luha sa kanyang putol na paa. Tumalikod na si Dante at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Start tomorrow, sabi niya nang hindi lumilingon. Naiwan ang pamilya Dizon sa lobby, umiiyak sa saya at sa lungkot.
Saya dahil may pag-asa na sila. Lungkot dahil alam nilang kahit kailan hindi na maibabalik ang dati. Ang pader na itinayo nila sa pagitan nila at kay Dante ay napakataas na. Sila ang gumawa noon at ngayon sila ang nasa labas nito. Sa loob ng kanyang opisina, sumandal si Dante sa kanyang swivel chair. Tumingin siya sa bintana sa view ng syudad. Bumuhos ulit ang ulan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya basa. Hindi na siya nilalamig. Napangiti siya ng mapait. Kinuha niya ang litrato ni Mang Ben sa kanyang mesa. "Boss Ben," bulong niya. "Tapos na. Hindi ko na sila ginantihan ng dahas. Pinakitaan ko sila ng awa. Pero bakit? Bakit? Ang sakit pa rin." Sa labas, ang ulan ay patuloy na naguhugas ng dumi ng kahapon. Habang si Dante, ang binatang hindi pinagtapos dahil bobo daw, ay nagpapatakbo ng imperyong itinayo ng sarili niyang mga kamay at ng pusong hindi marunong sumuko. 3 buwan na ang nakalipas. Ang warehouse ng DM Creations. Tumulong ang pawis ni Rico habang buhat ang mabibigat na naraplanks. Masakit ang kanyang likod. Puno ng kalyo at sugat ang kanyang mga kamay na dati humahawak lang ng mamahaling ballpen at lapis. "Bilisan mo dyan, Rico. Ang bagal!" sigaw ng foreman na si Mang Tasyo. Dati, si Rico ang nagmamando. Ngayon, siya na ang sinisigawan. Opo, Boss Tasyo," sagot ni Rico habang iniinda ang sakit ng katawan. Sa kabilang banda ng building sa accounting department, nakayuko si Marisa sa harap ng isang tambak na resibo. Ang boss niya, isang dalagang mas bata pa sa kanya ng 5 taon, ay nakapamaywang sa harapan niya. "Miss Dizon, mali na naman ang liquidation mo. Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo? Akala ko ba cum laude ka?" Mataray na sabi ng supervisor. Namula si Marisa. Gusto niyang sumagot, pero naalala niya ang tatay niya sa ospital. "Pasensya na po, ma'am. Uulitin ko po," mahinang sagot ni Marisa. Kinain niya ang pride niya. Lasang apdo, pero kailangan niyang lunukin. Sa oras ng tanghalian, nakita ang magkapatid sa likod ng warehouse. Kinain niya ang pride niya. Kumakain sila ng pritong isda at kanin na nakabalo sa plastik. Ito lang ang kaya ng sweldo nila dahil ang malaking bahagi ay napupunta sa gamot ng tatay nila. Si Dante ang sumagot sa ospital, pero sila ang ipinagbayad ni Dante sa maintenance medicines para matuto silang maging responsable. "Hindi ko na kaya, Marisa," umiiyak na sabi ni Rico habang tinatahipan ang lamok sa binti niya. "Ang bigat ng trabaho. Ganito pala kahirap. Ganito pala ang naramdaman ni Dante noong pinalayas na natin siya." Tumigil si Marisa sa pangungutya. Tinitigan niya ang kapatid. "Buti nga, may trabaho pa tayo, kuya. Alam mo ba, tuwing nakikita ko si Dante sa hallway, nakayuko ako. Hindi dahil takot ako, kundi dahil hiyang-hiya ako. Ang galing niya, kuya. Yung kumpanyang ito, binuo niya ng walang tulong natin. Tayo, anong ginawa natin? Hinila natin siya pababa." Biglang may dumaang grupo ng kargador. Nagtatawanan. "Pare, alam niyo ba yung boss natin na si Sir Dante? Balita ko, bobo daw yung dati," sabi ng isang kargador. "Kaya siguro istrikto, bumabawi sa mga matatalino.
Napatayo si Rico. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya ang init ng dugo, hindi para sa sarili, kundi para sa kapatid niya. "Bawiin mo yan!" sigaw ni Rico. Nagulat ang mga kargador. "Oh, Rico, bakit? Totoo naman daw ang sabi ng tsismis ah. Kapatid mo yun, di ba?" "Oo, kapatid ko siya." Nanginginig na sigaw ni Rico. Kuyom ang mga kamao. "At hindi siya bobo. Siyang pinakamatalino at pinakamasipag na taong kilala ko. Kung wala siya, wala kayong trabaho ngayon. Wala akong trabaho ngayon. Kaya wag na wag niyo siyang babasusin. At wag niyong babasusin ang pangalan ni Dante. Dahil kahit kailan, hindi niyo mararating ang narating niya." Katahimikan, yumuko ang mga kargador at umalis. Sa di kalayuan, sa may bintana ng ikalawang palapag, nakatanaw si Dante. Narinig niya ang lahat. Napahawak siya sa kortina. May naramdaman siyang kirot sa dibdib, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito galit. Isang gabi habang nag-overtime si Dante sa opisina, tumunog ang kanyang telepono. Si Nanay Lorna. "Dante, anak." Humahagulgol ang ina sa kabilang linya. "Ang tatay mo, inatake. Nasa ICU kami anak, parang awa mo na. Gusto ka niyang makita." Nanigas si Dante. Ilang taon niyang hinintay na mawala ang ama sa buhay niya para mawala na rin ang sakit. Pero ngayon, nangyayari na. Bakit parang binibiyak ang puso niya? "Papunta na ako." May klini ang sagot. Pagdating niya sa ospital, naabutan niya si Rico at Marisa na nakaupo sa sahig ng hallway. Umiiyak. Gusgusin pa sila galing sa trabaho. Nang makita nila si Dante, tumayo sila agad at tumabi para bigyan sila ng daan. Wala nang yabang, respeto na lang at takot. Pumasok si Dante sa kwarto. Ang tunog ng life support machine ang tanging naririnig. Lumapit siya sa kama. Si Tatay Canor, dating matikas at papanakit, ngayon ay butot balat na, nakatubo sa bibig, maputla. Dumilat si Canor nang maramdaman ang presensya ni Dante. Pinilit nitong igalaw ang kamay. Hinawakan ni Dante ang kamay ng ama. Magaspang ang kamay ni Dante dahil sa trabaho, pero ang kamay ni Canor ay malambot at mahina. Tinanggal ng doktor ang oxygen mask sandali dahil nagpupumilit magsalita ang matanda. Dante." Halos walang boses na lumabas. "Nandito ako, tay." Sagot ni Dante. Inipigilan niyang umiyak. Nakasut siya. Siya ang boss. Hindi siya dapat umiyak. "Patawad." Bulong ni Canor. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ng matanda. Mali ako sa lahat. Akala ko, ang talino ay nasa diploma lang. Nasa medalya. Pero ikaw ang may pinakamagandang puso. Ang pinakamahusay na diskarte." Napahigpit ang hawak ni Dante. Proud na proud ako sa'yo, anak." Dagdag ni Canor, habang hinahabol ang hininga. "Hindi dahil mayaman ka, kundi dahil tinanggap mo pa rin kami. Kahit basura ang trato namin sa'yo, ikaw ang tunay na haligi ng pamilyang ito." Bumigay ang pader na itinayo ni Dante sa puso niya. Tumulo ang luha niya. Lumuhod siya sa tabi ng kama at niyakap ang ama. "Tay, matagal ko na kayong pinatawad." Hagulgol ni Dante. "Ang gusto ko lang naman na maramdaman na anak niyo rin ako. Anak kita. At ikaw ang pinakamagaling kong anak." Huling bulong ni Canor. Isang mahabang tunog ang umalingaw sa kwarto. Bumukas ang pinto. Pumasok sila Nanay Lorna, Rico at Marisa. Sa gitna ng iyak at hinagpis, niyakap nilang lahat si Dante habang nakayakap ito sa yumaong ama. Sa wakas, sa pagpanaw ng haligi ng tahanan, nabuo muli ang pamilyang matagal ng wasak.
Isang linggo matapos ang libing, nasa opisina si Dante. Tahimik. Kumatok si Rico at Marisa. May dalang envelope. Sir Dante, tawag ni Rico. Hindi na. Dante. Lang. Sir na. Anong kailangan nyo? Tanong ni Dante. Pero mas malumanay na ang boses niya ngayon. Inilapag ni Marisa ang envelope sa mesa. Resignation letter po namin, kuya. Napakunot ang noo ni Dante. Bakit? Hirap na kayo? Suko na? Hindi, kuya. Sagot ni Rico. Pero nakayoko pero diretsong nagsasalita. Nahiya na kami kasi sobra-sobra nang naitulong mo. Pumanaw si tatay na maayos ang lagay dahil sa'yo. Di namin kayang abusuin ng kabaitan mo. Maghahanap na lang kami ng ibang trabaho. Yung kaya namin, yung bagay sa amin. At saka, dagdag ni Marisa, nangingilid ang luha. Gusto naming patunayan sa sarili namin na kaya naming tumayo sa sariling paa. Gaya ng ginawa mo. Gusto naming maging deserving na maging kapatid mo. Tinitigan sila ni Dante. Nakita niya ang pagbabago. Wala nang mga spoiled brat na kapatid niya. Ang nasa harap niya ay mga taong dumaan sa apoy at naging bakal. Kinuha ni Dante ang resignation letters. Pinunit niya ito sa harap nila. Nagulat si Rico at Marisa. Kuya? Sino ang may sabing pwede kayong umalis? Tanong ni Dante sabay tayo. Rico, nabalitaan ko yung ginawa mo sa warehouse. Ipinagtanggol mo ako. Alam mo ba kung anong kailangan ko sa kumpanyang to? Hindi lang matatalino. Kailangan ko ng mga taong tapat. Mga taong kayang protektahan ng likod ko. Naglakad si Dante palapit sa kanila. Marisa, sabi ng supervisor mo, kahit pinapagalitan ka, hindi ka na sumasagot. Tinatapos mo ang trabaho kahit madaling araw na. Natuto ka ng disiplina. Inakbayan ni Dante ang dalawa. Isang akbay na mabigat, pero puno ng pagmamahal. Hindi ko kailangan ng empleyado. Kailangan ko ng mga partner. Rico, mula bukas, ikaw na ang operations manager ng warehouse. Alam mo na ang hirap ng trabaho doon. Kaya alam mo kung paano patakbuhin at respetuhin ng mga tao. Marisa, ikaw ang magiging head ng HR. Kailangan ko ng taong marunong tumingin sa pagkakamali ng iba at itama ito ng may puso. Dahil naranasan mo ring magkamali. Napahagulgol si Marisa. Si Rico ay napaupo sa silya, hindi makapaniwala. Talaga, kuya? Binibigyan mo kami ng posisyon? Tanong ni Rico. Hindi ko kayo binibigyan. Seryosong sabi ni Dante. Pinagtrabuhuhan nyo yan. Pinatunayan nyo na nagbago na kayo. At higit sa lahat, pamilya tayo. Sa mundong ito, marami akong pwedeng bayaran na matatalino. Pero, hindi ko kayang bayaran ng dugo. Nagyakapan silang tatlo mahigpit, puno ng awa. Sa wakas, naramdaman ni Dante na hindi na siya nag-iisa sa tuktok. 5 taon ang lumipas, isang malaking event ang ginanap sa Manila Hotel. Awarding ceremony para sa Entrepreneur of the Year. Umakyat si Dante sa entablado. Mas matanda na siya tingnan, may kaunting uban na, pero masaya ang aura. Sa front row naroon si Nanay Lorna na maayos na ang bihis at mukhang disente. Katabi niya si Rico na ngayon ay kagalang-galang na manager. At si Marisa na isa ng respetadong HR director. Hawak ni Dante ang tropeyo, tumutok sa kanyang spotlight. Maraming nagtatanong sa akin. Panimula ni Dante sa mikropono. Paano daw ang isang batang hindi nakatapos? Na tinawag na bobo at mahinang ulo ay nakapagtayo ng ganitong imperyo. Ngumiti siya at tumingin sa kanyang pamilya. Simple lang, natutunan ko na ang utak ay napapagod, nakakalimot, at minsan ay nagagamit sa kasamaan. Pero ang puso na handang magpatawad, ang kamay na handang magbanat ng buto, at ang pamilyang handang magbago at magsimulang muli, yan ang pundasyon na hindi kayang gibain ng kahit anong bagyo. Itinaas niya ang tropeyo.
Ang award na ito ay para sa tatay ko na nagturo sa akin at sa huling sandali ng buhay niya na hindi huli ang lahat para magbago. At para sa mga kapatid ko na nagpatunay na ang tunay na talino ay ang pag-amin sa pagkakamali. Nagpalakpakan ng buong hall. Tumayo si Rico at Marisa. Pumapalakpak habang umiiyak sa tuwa. Sumigaw si Rico. Kapatid ko yan! Kapatid ko yan! Pagbaba ni Dante sa stage, sinalubong siya ng yakap ng ina. Anak, bulong ni Nanay Lorna. Kung nasaan man ang tatay mo, sigurado akong masaya siya ngayon. At nakangiti siya. Tumingin si Dante sa itaas. Parang nakita niya ang muka ni Tatay Kanor at ni Boss Ben. Parehong nakangiti. Parehong proud. Ang binatang hindi pinagtapos, ang bobo, ang itim na tupa, ay siya palang pastol na magbabalik sa naliligaw niyang pamilya patungo sa liwanag. Sa huli, hindi ang mga furniture o building ang pinakamagandang nagawa ni Dante. Ang kanyang tunay na obra maestra ay ang pagkakabuo ng kanyang pamilya mula sa mga pira-pirasong basag ng kahapon. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nabigyan kayo nito ng isang magandang aral. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.